BA, pero dito lang sa tabi ng RGBA. Okay? So, try nating i-edit sa labas ng Visual Studio Code ito. Ibalik natin yung 1. Naging 150 na. 0. Save natin. Subukan natin to. Ayun. Ang Visual Studio, anong ginawa niya? Hindi niya na tayo tinanong kung ilo-load ba natin. Siya na mismo ang nag-change ng value into 1.00. Unlike dito sa Dreamweaver, tatanungin ka kung gusto mo bang i-refresh. Pwede mong i-disable pero mas mabuti kung hindi mo i-disable yan. Kasi kung nasa team ka, malalaman mong may ginalaw yung ka-team mo doon sa file na yan. So yes, dito naman sa Notepad++, ganun din yung ginawa niya. So basahin natin ang sabi ng Notepad. This file has been modified by another program. Do you want to reload? Yes. Ano yung nabago dito? So itong class kasi meron tayong binago doon sa pure PHP at saka sa HTML plus PHP section. So far, yan yung 4 na text editor na pwede natin gamitin when it comes to web development. So kayo na lang ang bahala kung gagamitin nyo or susubukan ninyo. So doon naman sa pangatlo, good, find, and replace. So sa Dreamweaver, pwede mo siyang i-highlight. For example, itong class name, number. Highlight mo, right-click, find all, and select. So, pwede ka ring replace, find in current document, find and replace ito in files. So, ito muna subukan natin, find and replace. Ayan. So, yan yung itsura ng find and replace window ng Dreamweaver. So, paano ginagamit ito? So, dito, pwede mong i-find all. So, dito, sa in is local site. Gawin natin current document. So, find all. So, dito, makikita natin una, yung pure string lang na number. So, pwede nating i-double click, makikita mo kung tama ba yan. Sa tamang line ba ang gusto mong i-replace. Number. So, yung class value na hinahanap natin. So, string, class value, string, class value. Now, dyan lang yan sa find all. Now, sa pagre-replace, find and replace, pwede rin dito, replace in current. So, iba yung hitsura nung find and replace in current document. I preferred using doon sa find and replace in files kasi namumove mo yung window. Uulitin mo na lang ito, current document. In, replace natin number 101. So, replace all. Pwede ring isa-isa. So, replace. Hahanapin niya yung kasunod. So, kung hindi yan, next. So, kung gusto mo yan, replace. So, ito yung string next. Then, replace.
balik ulit tayo doon sa string. So, iyan. So, 3 lang naman yun. So, yun lang yung na-search niya, yung nakita niya. Ano naman kung naging replace all yung prines natin? Meron tayong number string. Kung napansin ninyo dito sa preview sa next button, hindi siya masyadong strict doon sa character casing. Kung uppercase ba siya or lowercase. So kahit uppercase siya, nahanap pa rin siya and kinonsider pa rin siyang lowercase. Yan yung danger na kalakip nitong replace all. So I preferred using replace and then pupunta siya sa next instant ng hinahanap mong text. Pwede mong i-confirm kung gusto mong i-replace yan. Kung hindi, next. Okay? So, dito naman sa RJ Text Editor. So, ito yung downside ng RJ Text Editor. Reopen ulit natin. Paano ba mag-find and replace? Right-click. So, tingnan natin yung option dito. Change case. So, wala siyang ino-offer na find and replace. So, dito naman sa search, meron siyang find, replace, find next. So, mukhang mas mahirap gamitin ang RJ Text Editor, pero nasa inyo na yan. And the worst is dito pa talaga siya sa ibaba. Try nating i-edit. Replace. Oops. Ang hinahanap na natin ay merong 101. Dito. Andito siya sa ibaba. Re-replace natin siya ng number. Balik natin sa original. So, find next lang muna tayo. Find next. Find next. So, since number 101 yung hinahanap natin, so 3 lang talaga yung mahahanap niya dito. Continue, search from other end of file. So, number 101. So, replace natin isa-isa. Okay. So, save. Dito naman sa VS Code, try natin. So, wala siyang ino-offer na find and replace. Doon, kagaya ng Dreamweaver. So, ganun pa rin. Doon pa rin siya sa menu niya. So, number. Subukan natin sa edit. So, replace. Yun, sa edit siya. Replace in files, find in files, or replace lang tayo. Andito naman sa itaas. Ayan. Kung makikita ninyo, andito siya sa itaas. So, ganun pa rin. Balik natin sa number 101. So, merong instance ng 6. So, kung matatandaan natin, 6 yung number doon. So, hindi rin siya case sensitive. I-zoom out natin. Search muna natin. So, arrow down. So, dito siya sa string. Next, doon naman sa class. Next, doon naman sa string. Next, doon naman sa class. Now, saan ang pag-replace? So, hindi word ang ginagamit nila. Replace, replace all. So, 2 button. So, again, we're going to use yung replace lang kasi i-verify natin. So, hindi yan. Next, replace, next,
replace. Ayun. So, 3 na yung na-replace natin. Close. Save natin. Magkakaiba-iba yung method of find and replace ng bawat text editor. So, kayo na lang ang bahala. So, dito naman sa last text editor natin, yung Notepad++. So, ganun pa rin. Doon sa number 101, highlight mo na. Right click. So, tingnan natin kung meron. Search on internet. So, uppercase. So, walang ino-offer dito sa pag-right click. So, chances, andoon sa menu, sa search. So, meron siyang find, meron din siyang replace. So, ganun din, magkaparehas yung sa Dreamweaver at saka sa Notepad++. Na move mo yung find and replace window niya. So, dito, meron mga option. Pwede ka ring maghanap ng regular expression. Isasample natin yan sa mga susunod na tutorial. So, dito, ibabalik lang natin yung number. So, find next. So, ganun pa rin. Iko-confirm natin kung yun yung gusto nating i-replace. So, replace natin. So, dito, replace, isa-isa. Replace, replace. Yan. So, save natin. Alright. Reload. So, refresh. Ayan. So, yan yung find and replace feature ng ating mga text editor. Yung kasunod naman is auto pairing. So, sa auto pairing, tendency doon tayo sa style sheet. So, kanina nakita nyo naman doon sa Dreamweaver, nung tinype natin yung curly brace, meron kaagad siyang nilabas na kapares ng curly brace. Ayan. So, susubukan natin yung ibang text editor. Sa RJ, so open natin, file, open yung CSS file. So, for example, gawa tayo ng new class. Napansin niyo hindi man lang nag-offer ng kahit na ano. So, gawin natin number 2. Ayun. So, dito, ginawa ng RJ text editor, kahit open curly brace pa lang yung na-press natin, ulitin natin. Ginawan niya na yan ng kapares at inindent niya. So, dun siya lumamang. So, color RGBA. Meron ding auto pairing when it comes to parentheses. So, gawin natin 0, 255, 0, 1.00. Semicolon, then save. So, dito, merong auto pairing itong RJ text editor. Move tayo doon sa VS Code. So, gawa tayo ng bagong class. Number 3. So, take note. Tingnan ninyo kung
May auto pairing ba? Meron. So, auto pairing, pero required niya tayo na mag-press ng enter, then insert ng indent. Siya na yung nag-i-indent. So, lagyan natin siya ng value, ng color, RGBA. So, 0, 0, 255. So, dito, yung blue naman. Alright. Save. So, meron ding auto pairing at saka auto indent. So, okay na rin yan. Sa Notepad++ naman, try nating i-open. Ayan. So, that number, so, meron siyang suggestion kung ano ang gagamitin niya. So, binasihan lang yan is ito at saka yung mga nasa itaas. So, meron siyang number 2, number 3. So, gagawin natin is hindi tayo magpe-press ng enter for. So, take note doon sa auto pairing, curly brace, meron din. So, upon pressing enter key, meron din siyang in-insert na indent. So, define natin yung color attribute, RGBA. May auto pairing din siya. So, 255, 255, 0, yung alpha, 1.00. Semicolon, save. So, yun. So, lahat ng text editor may auto pairing. Click yes. Ayan. So, sa next naman, auto indent. So, napansin din natin yung auto indent na yan. So, dito is preferred feature. So, lahat naman ng text editor na ginamit natin dito ay may auto indentation na feature. So, ito yung unang preferred feature. So, yung pangalawang preferred feature is code completion. Dito naman sa code completion, ito try muna natin sa Dreamweaver. So, dito, since mayroon tayong tatlong section, pure HTML, pure PHP, at saka HTML plus PHP, yung i-edit or i-change natin ay yung class lang muna. Ito dito. So, gawin natin class 2 para makita natin yung auto-completion. Ayan. So, na-detect niya yung mga values na nandoon sa style sheet natin. So, ito yung sinasabing auto-completion where pwede mong iselect na lang yung gusto mong value. Sa pangalawa, again, kasi nga nakapaloob sa PHP, malaki ang chance na hindi madidetect niya na yan. So, auto pairing lang siya doon sa double quote, pero doon sa value number 4, wala siyang sinuggest. Kasi nga pure string. So, 3 pala yung gagamitin natin. Dito naman, kasi element siya, nakapalabas siya sa delimiter. Again, so, ayan. Number 4. So, try nating i-refresh doon sa browser. Ayan. So, yung kulay ng